Magandang umaga po sa ating lahat. Kamusta na po kayo? Life isn't easy na talaga. If we really share yung daily struggles natin, we have problems and difficulties in lives that you can share. But as Christians, we see things na on the lens of our great God na life difficulties of life isn't about just striving to survive this life, but rather this life na struggles of lives and difficulties of lives are God's way of making us into likeness of His Son, Jesus. If there are no struggles and difficulties in life, how can we understand what love is? How can we understand what forgiveness is? How can we understand humility if there are no problems in lives? So this is life on earth. It is not easy. No? And as we ponder upon the word of the Lord, we have this light, we have this hope that even though, despite all of these struggles and darkness around us and sinfulness in us and around and in places, we have hope that there is our Lord Jesus who is with us, who is for us, and who will be he will be our God na darating muli to reign over all. So everything is temporary. But the word of the Lord, our relationship with God is permanent. Relationships are permanent. Even though life itself, no? Yun ang pinaka-greatest greatest na kalaban natin. We can have victorious life and joyful life if we have Jesus in our lives. So ang topic po natin, ang title ay medyo kakaiba, no? From my previous messages, I tend to somehow copy, imitate yung pinaka-topic itself. Ang topic po natin ngayon is about servanthood. Paano ba maging, ano ba yung buhay ng pagiging isang lingkod ng Panginoon? At yung buhay ng lingkod ng Panginoon na ating i-discuss ay yung pagiging humble, no? Mapagkumbaba, no? And ngayon etong term na to, narinig niyo na ba po ito? Low-key, no? Yung low-key is a term na palaging naging sikat through social media na ang ibig sabihin ay somehow to have a low profile. Pagka sinabi mo, low-key ka lang, low-key lang tayo, parang humble lang, wag mayabang, lang tayo. We do things not to boast to others, yung itaas natin yung sarili natin para na sa ganun ay makita tayo. We don't want yung parang the stage na life na ikaw yung bida, kumbaga wag kang bida-bida. Lang muna, moderate lang, ganyan. So sa music, actually rin naman yan, ibig sabihin yan lower tone, 'di ba? Pagka low key, mas mababang tono, ganun. So lower tone, lower profile, hindi ka mapagmayabang, mapagmataas. Yan. Ayan, meron din part diyan na pagiging shy, mahiyain, o kaya na moderate. Yan. Doon po ginagamit madalas yung pagka sinabing low-key lang tayo. Yan. So, paano ba yung mga Kristiyano ay related sa kanila yung pagiging low-key? Actually, yung principle na to ay napakaganda rin, no? Somehow halos parehas siya ng pagiging ini-instruct sa atin ng salita ng Panginoon
na tayo ay imitate natin ang ating Panginoon kung paano siya naging mapagkumbaba. So, low-key itself ay pwedeng masabi natin na pagiging humble, mapagkumbaba, hindi ka mayabang, hindi mo tinataas yung sarili mo para yung iba ay magmukhang mababa. Ako ay pastor ako, kayo ay miyembro. Ako ang leader dito. Kayo yung mga miyembro ko, kayo ay susunod lahat sa akin. Ito lang gagawin ninyo kung ano yung sinabi ko. No. Low-key is sa Christianity, pwede natin sabihin niya, humility. Humility na inaano ng salita ng Panginoon, sinasabi ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. So, why do we need to live in humility? Yan ang isa sa tanong na kung low-key lang tayo, bakit ba kailangang maging low-key o humble o low profile o moderate lang, huwag kang bida-bida? No? Masama ba yung pagiging ganon? Merong mga benefits when we Christians live in humility. No? And pagka namuhay tayo ng pagiging mapagkumbaba. And I'll give you some. Dito sa Proverbs 22:4, sabi diyan, in humility and fear of the Lord are what? Riches, honor, and life. Mga kapatid, pagka humble ka, pagka mapagkumbaba ka, hindi ka mayabang, no? Doon mo ma-experience yung kasaganahan ng buhay. Hindi ka pressured na dapat maging magaling ako, maging pinakamataas ako, kilalanin ako, dapat ganyan. Pagka hindi nangyari, madidisappoint ka. So, it brings riches of honor and life. It gives you joy, it gives you peace, and also yung contentment of life. If you are humble, you experience these things. Yung honor, isang principle yan ng Panginoon na yung mga matataas, kanyang binababa, at ang mga mabababa ay kanyang itinataas. So, that is one good reason why we should live in humility, na hindi lang basta inutos ng Panginoon o sinabi ng mga apostles na dapat ay maging humble tayo, but in life, makikita natin na ganito rin naman pagka tayo ay humble, people actually acknowledge us. Na yung nakikita natin, hindi na tayo nagpupumilit, kundi automatically ay nakikita nila kung sino ka at anong ginagawa mo. And sa James 3:13, sabi diyan, who is wise and understanding among you? Let them show it by good life and by deeds. So, nag-uusapan ang pagiging wise at pagka wise ka, naiintindihan mo ang mga bagay-bagay sa buhay. At sabi diyan, let them show it by good life and deeds done in what? Done in humility that comes from wisdom. So yung good deeds daw ng yung good life and deeds na magaganda na ginagawa natin ay maganda yan, i-pursue natin, dapat natin gawin. Pero sa paggawa natin diyan, pag natin ay dapat we do it with humility, kababaan loob. So sa pagmi-ministry natin, no, o kaya kuwari diyan kanina, kainan, di ba? Good deeds, dala ka ng pagkain, maraming tas you don't need to show off na, uy, ako nagbigay ng pinakamahal na ulam doon. Ay, ako nagbigay ng pinakamarami doon. Ay, ako yung, kuwari, ako yung pinakamaaga dito. Kayo, mga lang kayo, second, third, ganyan. No? And, pagka ginagawa natin yung mga mabubuting bagay, pag may ministry natin, palagi akong pumupunta ng AG, o kaya naman, nagiging regular ako sa iba pang mga pagtulong. Ayan.
Pagka hindi natin ginawa yan with humility, we don't have wisdom and understanding in life. Hindi natin talaga nauunawaan yung ginagawa natin. And those are, next. And so lastly, when pride comes, then comes disgrace. But with humility comes wisdom. Saan natin makikita yan? Sa Proverbs 11:2. No? Na ang opposite ng pagiging humble, ng humility ay pride. At pagka meron kang pride, tinataas mo yung sarili mo, tinataas mo yung sarili mong bangko, at ayaw mo na nakikita yung sarili mo na on the moderate or lower stature, ay nag-give yan ng nagkokos yan ng pride na nagkokos din ng disgrace. Ano ba yung disgrace? Kaya sinabi mong disgrace ay yung honor mo nawawala, yung respect sa'yo nawawala. Yan ang effects ng pagiging disgrace. You are not being respected anymore or honored by others anymore. Hindi ka na kinikilala ng iba. Yun yung epekto ng pagiging mayabang o boastful, prideful. But with humility, once again, inapaulit-ulit dito, with humility comes wisdom. Pagka ikaw ay marunong magpakumbaba, magiging you do things, sabi nga sa salita ng Panginoon, you do things privately and hindi mo kailangan mag-show off like Pharisees na gumagawa ng mabuting bagay pagka may ibang tao, nakakakita, public places. But you do things normally, no? And excellently, na hindi mo kailangan ipagmayabang. And ang ating pinaka text ngayon ay makikita sa Philippians chapter 2. And dito ay makikita natin kung paano ba kanina, what is the reason why do we need to be humble? Nakita natin na ang pagiging kaya tayo kailangan natin maging humble kasi it brings benefits to us. Now we enjoy life. We have these riches of honor and life, and also we have wisdom. Nagiging marunong tayo at talagang na-understand natin ang mga bagay-bagay sa mundo na nakaayon sa salita ng Panginoon, sa kagustuhan ng Panginoon. And may I share with you Philippians chapter 2 verses 1 to 12. And let's learn from here yung pagiging low profile o low key o pagiging humble sa pamumuhay ng isang Kristiyano. So let us all read the Philippians chapter 2 verse 1 hanggang verse 11. Sabi diyan, therefore if you have any encouragement from being united with Christ, if any comfort from His love, if any common sharing in the Spirit, if any tenderness and compassion, then make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one in the Spirit and one mind. Si Apostle Paul po ang nagsusulat nito sa mga believers sa Philippi na siya rin po ay when he write this letter sa mga believers ay nasa kulungan po siya, naghihintay siya ng either na i-release siya o kaya naman ay i-persecute siya. He gives encouragement to believers in Philippi. Sa verse 3 says, do nothing out of selfish ambition or vain conceit,
Rather, in humility, value others above yourselves, not looking to your own interests, but each of you to the interest to the others, of the others. Next. In your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who is being in the nature of God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in the human likeness. Verse 8. And being found in the appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to the death, even to the death on the cross. And verse 9, therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, and in heaven and on earth and under earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. So, pagpalain ng pagkabasa ng salita ng Panginoon. Dito po mga kapatid ay we can learn what humility is all about. Pagka sinabi natin humility, it has something to do with having of our relationship with one another. Yun yung malinaw na sinabi sa verse 5. Ano ba sabi sa verse 5 dyan? Ayan. In your relationship with one another, have the same mindset of Christ. So, ito po yung konteksto ng humility na pinag-uusapan. Pagka naman sinabi natin pagiging humble o low-key, hindi lang basta yung character mo yun. It has effect, it has a connection with other people. No? Pagka sinabi mo mapagkumbaba ka, di lang basta claim yun na sinasabi mo sa sarili mo, kundi yun ay something na pinapamuhay mo na nakikita sa'yo. Yung humility na yan, o pagiging low-key. So there are two things na gusto ko pong i-share with you on how can we have this humility na sinasabi dito ng salita ng Panginoon. Possible ba na maging tayo, mapagkumbaba? In the very nature of us, talagang kung ano yung mataas sa atin, madalas pinagyayabang natin, di ba? Kung ano bago sa atin, pinagyayabang natin. At yan ay nature natin eh. Pero ang mga Kristiyano, hindi dapat daw po ganun. And we should be humble sa ating pamumuhay at pakikipagsalamuha sa ibang tao. So, number 1, remind yourself that you are living on the same ground, being a Christian. It is impossible na magpakumbaba tayo sa ibang tao kung ang sarili lang natin ang iniisip natin, tinitingnan natin. When we look at ourselves, we see things that are good and nakikita natin ang maganda na yung sa ibang tao ay nakikita naman din natin most of the time ay less, parang ganon. Mas magaling ako sa kanya na magsalita, mas magaling ako sa kanya kumanta, mas maganda ang boses ko sa kanya, mas magaling ako mag-serve sa Panginoon, mas magaling ako mag-usher. Yan yung palagi nating nasa isip at minsan nasasalita pa natin sa relationship natin. Ay, ako ang gumawa nito, ako na lang palagi ganyan, lahat na lang ako, ganyan. Pagka wala tayong, ito yung first step para maging humble tayo. Alalahanin natin na Kristiyano na tayo. Alalahanan natin na hindi na yung normal na kung ano yung naramdaman mo, kung ano yung naisip mo,
Kung ano yung sa tingin mo ay tama, yun na lang yung sasabihin mo, yun na lang ang gagawin mo kasi yun naman talaga yung totoo. So wala, kumbaga parang wala ka ng preno no? Ganun, no? Kaya parang easy going ka eh. Kung ano yung naisip mo na ano mo gagawin mo agad. Hindi mo na i-consider kung yung kausap mo, hindi mo na i-consider kung ano yung relasyon mo sa kanya, kaya nagkakaaway-away. Ganon din sa sa churches ng Philippi, yung mga believers doon. Kaya sinulat to nagsulat si Paul ng letter na to to encourage them na alalahanin ninyo na kayo ay mga Kristiyano, kayo ay mga believers ng Panginoon. Ito yun yung makikita natin sa verse 1. Sabi doon sa verse 1, therefore, if you have any encouragement from being united with Christ. So, take the emphasis of being united with Christ. But sinabi pa niya doon na being united with Christ. Gusto kasi paalalahanan ni Apostle Paul na kayo ay iisang katawan. Kayo ay iisa lang ang Panginoon. Tayo ay iisa lang ang ating Diyos, ang ating sinusundan. Itong mga bagay na to na dapat nating sa pamuhay ay dapat alalahanin nyo na hindi tayo dapat nagmamayabangan dahil tayo ay iisa lamang. Lahat tayo ay importante, lahat tayo ay mahalaga. Dito rin sa church natin, hindi porket na kunwari usher ka, sabi palagi usher ka lang, 'di ba? Nandun lang nag-aayos-ayos. Hindi yan mas mababa o mas mataas sa ibang mga ministry na meron tayo. Kunwari kumakanta dito, no? They are on the same ground. They serve the Lord. They serve the body of Christ so that they can worship properly, they can have they can do ministry in order, organized, and effective manner. Yung pagdadance, no? O kaya naman pag-give ng testimonies. Hindi po yan dapat kakitaan na mas mababa o mas inferior or kumbaga yung ibang ministry mas mataas, no? Yung kuwari pagpapastor mas mataas. Yan. And on the, ano ba tawag dito? Kung titignan ng Panginoon ang lahat-lahat ng mga bagay sa church, lahat yan ay importante. Pero He make the church organized. So merong mga functions, meron tayong mga roles dito sa church. If I do my ministries na hindi effectively, no? Ay hindi yun ano ba tawag dito? Same yun sa pag-ministry ninyo. Kung kayo ay binibigay niyo yung best, edi mas maganda yun sa inyo kaysa sa akin. So, wag niyong isipin, wag niyong tignan yung mga bagay-bagay ng pagiging parang hindi ka Kristiyano na lahat tayo servants dito ng Panginoon. Ako po ay lingkod lang rin ng Panginoon. Kayo ay lingkod ng Panginoon. Kaya gawin ninyo yung best ninyo, gawin ko rin yung best ko para sa katawan ng Panginoon. So, sa relationships daw, alalahanan natin na tayo ay mga Kristiyano. At pagka meron na tayong idea na gano'n, we are united sa ating faith, ano na yung susunod? Meron yan, kakakakitaan yan ng comfort sa nagaling sa Panginoon, sa pagmamahal ng Panginoon. Pagka may comfort, ano bang nagbibigay ng comfort? May nai-ease niyan yung pain, nai-ease niyan yung difficulties, kumbaga, napapahupa niya yung sakit, napapagaling niya yung mga tension. Yan yung nabibigay ng pagka-Kristiyano ka, nandiyan yung pagmamahal sa'yo ng Panginoon, naranasan mo eh. So, it gives you comfort. And
makikita din natin dyan, yun, i-ano nyo yun doon sa verse 1 and verse 2, dyan po tayo, dyan natin kinukuha tong mga to. It brings peace and joy pagka we have this comfort and of His love. And there is also sharing in the Spirit. Napaka-importante. Pagka we have this sharing of Spirit, we have this like-mindedness and love. Pagka sinabi mong like-mindedness, magkaparehas kayo ng direksyon, magkaparehas kayo ng tinutungon, ng gustong gawin, ng iniisip, ng idea. At ano yung idea nyo na magkaparehas, like-mindedness? Yun ay you share the Spirit of the Lord. You have the Lord itself na inyong sinusunod at pinopursue. So, if you have challenges in your relationships, no? Ay baka baka ang problema nyo lang hindi kayo minsan nagfe-fail kayo na maisip na ano kaya yung iniisip niya. Ako na iniisip yung isa naman, dapat isipin din yung isa. 'Di ba? Same direction, same idea, same pursuit in life. And that is to glorify God, to have the same Spirit, to have unity in Christ. And if we remind ourselves that we are Christians, we have this tenderness and compassion. Now, we should live with tenderness and compassion, valuing others above yourself. If you value others above yourself, kumbaga, inisip ko na mas mahalaga na siya na lang yung kumain. No? Ako ay busog pa naman. Unahin na natin siya man nangangailangan. Ako ay meron pa naman. 'Di ba? Unahin natin, mas nakikita ko yung katotohanan na mas magaling talaga siya kumanta kaysa sa akin Mas magaling talaga siyang sumayaw kaysa sa akin Mas magaling talaga siyang mag-manage kaysa sa akin. Mas magaling talaga siyang mas mapagmahal siya. Hindi mapagmahal. Mapagmahal din ako. So with that attitude, of valuing others above yourself, you have, it is natural na lang sa'yo na magkaroon ng awa, ng pagmamahal, ng pag-unawa, ng pag-aalala sa ibang tao. At pagkakaroon ng gentle heart and life. No, you have tenderness. Hindi ka strict, hindi ka sobrang kung sinabi mo ay ganto talaga, wala nang magbabago dito. Hindi po ganon. So, ayan po ay in-enumerate ni Paul dito. Sabi nga niya sa verse 2, then make my joy complete. Pagka ginagawa mo itong mga bagay, sundin niyo itong mga bagay na to na pinapaalala ko sa inyo, you make my life complete. You make me joyful. As your fellow brothers and sisters in Christ, natutuwa ako, nagagalak ako na pinapamuhay ninyo na magkaroon kayo ng sarili nyo, ng iisang direction, ng isang pag-ibig, ng isang compassion sa ibang tao, hindi yung puro sarili lang natin. Alam nyo ba na ang kabaliktaran nga ng humility is being prideful. Yung iniisip natin yung sarili natin na dapat ganito, kasi ganito ako, ganyan. Puro na lang ako, ganyan. Kung hindi tayo marunong magpakumbaba, maghinay-hinay, ay hindi talaga magkakaroon ng magandang relasyon sa mga kapatiran,
sa pamilya, sa trabaho. Kasi nga, hindi nyo pinapamuhay yung pagiging Kristiyano eh. Yung, ano ba yung pamumuhay ng pagiging Kristiyano? Itong mga values na to dapat nakikita sa inyo. Nakikita sa atin. So, lagi na ang init ang ulo, kaya parang, kasi ako dapat ganito. Ito tama, dapat masusunod. Hindi mo na kino-consider yung iba, hindi mo na pinapakinggan yung iba, hindi ka na marunong mag-let go. Hindi porket tama ka, lagi mo na lang yun dapat ang Minsan, you must learn to be humble and allow others to speak and also to share yung kung ano yung mga patungkol sa kanila o man mga alitan o problema. So, yan ang first way para tayo ay maging humble at maging maayos ang mga relasyon natin. Related nga rin yan sa forgiveness. There will be no forgiveness. Forgiveness will not exist if humility is not present. Kasi ano ba nangyayari pagka merong may sa aspect ng forgiveness? Malawak kasi ito no? Pagka forgiveness, syempre merong problema. May away, may hindi pagkakaunawaan. Meron syempre isa tama, yung isa mali o mas tama. Ayan. O kaya laging mas meron pa din mas matindi, laging tama. Tama, mas tama, laging tama. Yung isa may tama. Kung yung dalawang yun, ay dalawang party na yun o grupo na yun, ay iniisip nila na ako yung palaging tama, ako ang mas tama, at ikaw ay mali. Siya dapat siya dapat nang lumapit sa akin at humingi ng tawad. Can there be forgiveness na mag-e-exist sa relationship ng bawat isa? Wala. Someone who is more wise, sabi diyan, pagka may humility ka, may wisdom ka, have this great understanding over things, should humble themselves. Kasi sila yung mas nakakaunawa. Pero meron din sa Proverbs na nagsasabi na wag mo naman din minsan kailangan mo rin na ibang usapan naman 'yan, ibang topic. But in general teachings of the word of the Lord, humility is very important sa life ng isang lingkod. Lingkod ba kayo ng Panginoon? Yes. So, dapat maalala natin palagi na Kristiyano tayo. Pagka merong alitan o walang hinay, walang preno. Kaya learn how to humble yourself. Let the truth itself speaks para sa sarili niya. Pagka ginagawa mo yung tama, wala kang hindi ka nagmamayabang, yung truth mismo magtataas sa sarili niya. And the Lord really loves yung mga tao na gano'n. Kasi siya rin, makikita natin na ginawa rin niya yun. He humbled himself. Kahit na, ayun na yun, second point natin. Emulate the humility of the Lord Jesus. Gayahin natin yung yung ultimate na image na ating susundan. Iyon ng ating Panginoong Hesukristo. And Paul wrote this verse 6 to 11, a great poem. Isang tulato na kung saan ay nagpapakita ng kung paano nagpakumbaba ang ating Panginoong Jesus sa pamamagitan ng kanyang buhay na even though, sabi dito, basahin natin. Ganda tong na to.
Sabi dyan, therefore God, yan. In your relationship with one another, have this same mindset as Christ Jesus, who being in the nature of God, did not consider equality with God something to be used on to his own advantage. Diyan pa lang, mga kapatid, napaka linaw, straight to the point, na ang ating Panginoong Jesucristo, kahit na siya ang lumikha ng lahat, na kahit na siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat, na siya ang pinakamataas sa lahat, hindi niya inari na siya ay dapat ganun din ang pagkakatrato sa kanya. Kundi siya ay, sabi diyan, he did not consider equality with God. Na bibigay niya na dahil ganito ako, dapat sumunod kayo, dapat ito gawin ninyo kasi ako yung Diyos. Na ganyan, na wala na kayong freedom to choose, but rather ay dahil kung ano yung position niya ay ginamit niya sa atin na wala na tayong free will. Sabi diyan, rather he made himself nothing. Yung pagka-Diyos niya ay kanyang somehow parang hindi niya ginamit. No? Diyos pa rin siya, pero hindi niya kumbaga, sa business. Ikaw yung may-ari ng business. Ikaw nagpuhunan dyan, ikaw naghirap na nag-umpisa niyan, tapos nagkuha ka ng mga tauhan. No? Tapos yung tauhan na makukuha mo, sila pa yung may gana na utos-utusan ka o kaya naman ay maghingi ng ito dapat gawin, ito yung dapat ay baliktad na lang kaya. Kaya na lang kaya yung gumawa ng business ninyo. Kaya na lang kaya masunod. Sila pa yung gustong pasunurin yung amo. O kaya naman sa ating many facets of our lives, makikita natin yung mga gantong sitwasyon eh. Hindi lamang ito sa isang ng situation ng natin eh. But dito, sabi, rather he made himself nothing. By taking the very nature of servant, kahit na siya yung nakakataas at siya ay dapat niluluhuran at sinasamba, siya pa ay nag-serve sa iba. Being made in the human likeness and being found in the appearance of man, he humbled himself by becoming obedient to death and death on the cross. Yun yung pinaka-peak ng pagbibigay ng paano mong magiging mapagkumbaba sa isang relasyon. Ito, pinaka-peak, offering of your life. Yung service mo ay hindi lang basta service na nahirapang konti, ay ayaw na o ganyan, o kaya nagpakumbaba ka, para nakita mo yung sarili mo na kawalan sa iyo yon. But rather, yung pagiging makumbaba ay it is also a gain for us. Because ito yung image ng Panginoong Jesucristo eh. Siya yung ginagaya natin ng ating Panginoong Jesucristo. Kung siya ay humble, dinemonstrate na niya sa atin, what more sa atin? Dapat tayo mismo marunong magpakumbaba, marunong magbigay sa iba. Hindi lang yung puro ako. Next. Makikita natin dito sa verse 6 to 11, yung mga nangyari ng demonstration ng Panginoong Jesus. There is sufferings and sacrifices na ginawa ang Panginoon. So sa pagiging low-key pala, o kaya naman ay pagiging humble, meron talagang sacrifices na kaakibat yan. Hindi lang basta give in mo yung something na normally na kaya mo naman ibigay. Kundi pagka naging humble ka, naging mapagkumbaba ka,
binababa mo yung sarili mo, kunwari yung pride mo, binababa mo yan na hindi naman madali. So you make sacrifices. And even Jesus, siya mismo ay God na dapat nire-respect, dapat sinusunod, dapat na sa Kanya ay naglilingkod. Siya mismo, binaba niya yung sarili niya para ipakita sa atin na kung paanong isa pamuha na pagiging humble. He made himself the likeness of man and serve serve us. He did not consider equality with God, taking the very nature of the servant, becoming obedient to the death. So, pagka sinunod mo ang Panginoon na pagiging humble, ito yung binigay na demonstration ng Panginoon. Extreme. Bakit extreme? Kasi Diyos na mismo siya, siya na yung lumikha eh. Lahat ng dapat ay sa Kanya ay inayaan lang niya muna na he did not take advantage of it. No, yun yung pagkakasabi sa salita ng Panginoon. Yun yung humility, no? Na yun naman talaga karapat dapat sa iyo, pero because you love relationships, because you prioritize relationship, you take hold of it so that there's understanding, there's forgiveness, there is good humility na nakakaaya-aya sa Panginoon ang pinapakita natin. And there is also gains. Alam niyo ba sabi kanina, 'di ba? Yung why do we need to humble ourselves? There's honor, there's life, there is wisdom and understanding na binibigay nito. And Jesus himself, yung ginawa niya ito, sumunod siya sa Panginoon. He humbled himself para iligtas tayo, ipakita kung ano ang pagmamahal. God is honored and glorified. God gave him the name above all names. O, tunay nga na kung sino ang mababa, pinapahirapan dahil sila ay humble at ginagawa lang naman nila yung mga tama. Pero pinili nila na sabi dito ng Panginoon, si Jesus ginawa yun. God gave him the name above every name. There is acknowledgement. Hindi na kailangan, ito yung isa sa idea sa parang false humility, di ba? Yung pagka false humility, kasi marunong ka, kuwari, sinabihan, ay, galing-galing mo naman kumanta, Brother June, ganyan. Pero naisip mo, dapat humble lang, dapat low-key lang. Hindi naman, hindi nga ako marunong eh. Wala nga ako sa tono eh, ganyan. Pero in reality, marunong ka naman talaga. Tsaka maganda naman talaga. Sobra-sobra yung inaano mo na parang pinapakita mo na sila ay paano pa sila kung ganun ka, maganda na yung ginawa mo, tapos sinabi mo pa na hindi naman na ikaw marunong, ay paano pa sila? Mas hindi marunong, o kaya hindi mas maganda yung boses. That is false humility. Pero sinasabi dito, you do things rightly, na you do all things for God, na hindi mo na kailangan ipagmayabang sa iba, sabihin because God himself will automatically recognize what you are doing. People themselves will be the one who will recognize, ganyan, mabait nga talaga siya. Hindi mo na kailangan sabihin, mabait ako sa inyo ganyan na. Pagmamayabang yun, di ba? Pero if you let the truth speak of itself, talagang maasahan yan, ay talagang maasahan sa paglilingkod. Then, that is humility that Christ himself
ang Panginoon ay, kita yan, every knee should bow, heavens and on earth and under earth. Antindi ng recognition ng Panginoon, ng Diyos Ama sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Lahat ng mga tao, lahat ng mga nilikha ay luluhod at mag-igagalang at itataas ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Sila ay magsuserve sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil yun, syempre, sa humility na pinakita niya. So, in conclusions, we servants of the Lord should live in humility. Low-key lang, pero hindi false humility, mga kapatid. Yan. By always being aware of always being aware that we are Christians, followers of Christ. Huwag mawala yung kaisipan natin na Kristiyano tayo at ang dapat pinapamuhay natin ay buhay ng pagiging Kristiyano na nakaangkla sa salita ng Panginoon. Hindi po yung buhay na dati natin nakagawian. Yan. Pagka merong ganon, merong humility, then relationships can be restored. And doing our best to imitate the humility demonstrated by Christ Himself, our Lord. Dalawang bagay po yung inano natin. So, ikaw ay Kristiyano, kapatid. Alalahanin mo. At wag bumalik ka sa pagiging hindi Kristiyano. Sa pinakamagandang take away ko dyan is yung you don't take advantage of yourself. You look to others, you value others more important than you. And ang pinaka talagang natin dyan, pinaka the best na model natin dyan ay ang ating Panginoong Kristo. So, nawa, mga kapatid, kung meron man tayong mga alitan o kaya naman ay hindi pagkakaunawaan, mga problema o buhay natin mismo ay nakikita natin ng pagmamayabang. Nawa ang salita ng Panginoon ngayon ay nangusap sa inyo. So let us all pray. Our Father in heaven, we thank you for your words are alive and truly, you are amazing. Your humility, Lord, pinakita sa amin sa pamamagitan ng iyong buhay na ikaw ay nagpakumbaba, kahit na ikaw ay Diyos, ay binaba mo yung sarili at pinahirapan para lang ipakita sa amin kung ano ang pagmamahal, ano ang pagpapatawad o ano ang pagpapakumbaba, Panginoon. Thank you because you are our greatest model sa buhay na to. And Lord, sa aming pakikinig ng mga katotohanan na ito, nawa, tulungan niyo po kami na isa pamuhay ito at nawa, kung ano man ang mga aming mga nagawang kasalanan o kamalian ay patawarin mo po kami at gabayan niyo po kami na mamuhay na ayon sa iyong modelo. Maraming salamat po dahil kami ay may opportunity na maglingkod sa iyo at nawa ay gabayan niyo po kami na maglingkod na may kababaang loob at may excellence, Panginoon, sa iyong pangalan. Maraming salamat po at lahat ng papuri at pagsamba ay sa iyo lamang. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.